Kaugnay pa rin po sa bakbakan sa Zamboanga City, makakausap po natin si Vice President Jejomar Marbinay. Magandang tanghali po, Vice President Binay. Si Maris Umali po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali din sa iyo, Maris. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag, Vice President. Una po sa lahat, Vice President, maaari niyo po bang bigyan linaw kung ano po ba talagang napag-usapan niyo ni Secretary Gazmin nung nag-anunsyo po kayo ng Biyernes na merong ceasefire? Dalawang beses kami nagkausap. Dalawang beses din kami nagkausap ni Chairman Noor. At ang napagkasunduan, ceasefire. Ceasefire, Opo. Tataka lang ako dito sa mga gumagawa ng istoryan to Yung ceasefire na sinasabi naman ni Secretary Gazmin, huwag lang silang papuputukan. Kaya lang, pagdating ng madaling araw, nagkaputuan. Kaya di nabaliw ka na yung napag-usapang ceasefire. Hindi naman po ako ganun kasama na magbabalita ako at I was so excited informing media, hoping na yung pagka nakatulong ang media, makakaabot sa lahat ng nasa field na nagkaroon ng kasunduan na mag-ceasefire. Sa isang banda naman, medyo tinabingi lang yung sinabi ni Secretary Gazmin. At ang sinabi niya, tinanong ko rin siya kahapon, magkita kami sa Zamboanga. Sabi niya, oo, ceasefire, pero huwag nila kaming papuputukan kasi puputok din kami. Di ba? So magmula sa 10:30 nag-uusap kami, hanggang na magputukan nung madaling araw, nandun yung agreement. Maliwanag yun. Okay. So, Vice President, total at kayo po ay nakakausap. At sorry Marisa. Go ahead, sir. At ang kasunduan namin na ni Chairman Noor, pupunta ako sa Zamboanga para mapag-usapan yung proseso ng peaceful settlement. So, ang kasunduan nung Huwebes ng gabi, Miyerkules, sa Biyernes ng gabi, ceasefire muna, pagkatapos, pag magpaig pareho silang dalawa, na pag-usapan yung peaceful settlement. So, Vice President, total at kayo po ay nakakausap niyo po itong si Chairman Noor Miswari bilang dati niyo rin po siyang classmate, ano? Kinukumpirman niyo po ba na kayo na po ay ang otorisadong makipag-usap mismo kay Chairman Miswari ng MNLF? Ay, hindi naman. In the first place, wala naman yung pala. Ang trabaho ko lamang dahil sa ang feeling ko at yun ang ginawa ko, nagrekomenda ako kay Pangulo. Si Pangulong Noynoy naman, Miyerkules pa ng gabi, sinabihan ko na siya na mag-uusap kami na makausap pa yung mga tauhan ni Chairman Noor na pag-usapan namin yung peaceful settlement. Miyerkules pa lang yun. Kaya may mga naninira na naman dyan. Ewan ko kung bakit sa bagay ang Twitter ginagamit na lang ng paninira anyway, sinasabi na ako daw hindi authorized, hindi raw ako nakapag-usap kay Pangulo. Ito hindi ko malaman kung napakaaga yata ng politika. Lahat na yata ginagawa ng hindi totoong istorya. So, Biyernes, Miyerkules, usap kami ni Pangulo. In fact, I was very thankful to the President. Sabi niya, mag-iingat ka naman dahil sa ikaw Vice President to that effect. Okay? So, pero Thursday, the following day, I thought of calling up Secretary Gazmin because he was in the field the following day after my Wednesday. And I told him that I had to talk with the President. I was proposing a peaceful settlement. Sabi ni Secretary Gazmin, okay lang. Lahat ng options para matapos na yan, pwedeng pag-usapan. Kaya lang, sabi niya, on that day, huwag ka na munang makialam dahil there is an ongoing talk between the Mayor of Zamboanga and Chairman Noor. So, hindi na ako nakialam noon.
nung Thursday na yon. Okay? Yes, sir. Go ahead. Oo. So, Friday, nakita ko sa TV na napabanggit yung okay, makapag-usap ang MNLF through a third party or United Nations, etc. So I was thinking I probably could be a third party. And so, I called up that evening, siguro mag-10 yun kasi bahagi yun ng State of the Nation ni Jessica Soho po. Opo. Nag-aaway sila dalawa nag-aaway si Atty. Pontanilla at si Secretary Mar. Secretary Rojas. Sabi ko kay Chairman Nur, pambaba, okay ba yung pag-usapan yung peaceful settlement? Sabi niya, okay, by all means. Sabi ko, sige, at tatawag ako kay Secretary Gasmin, which I did. Okay? Sabi ni Secretary Gasmin, okay ako sa lahat ng desire to have a peaceful settlement. Sabi niya, yung sabi ko lang, I think nabanggit ko yung kay Chairman Miswari, yung ceasefire. Sabi niya, pahayag siya. O di sinabi ko rin kay Secretary Gasmin, pahayag din siya. Yun lang sinabi naman niya talaga na basta wag lang nila kami papuputukan para hindi kami puputok. Ganun. That is his interpretation of a ceasefire, which is talaga namang gano'n ang epekto nun, di ba? Opo, at pumayag din po dun si Chairman Nur Miswari na basta walang magpapaputok, pareho silang titigil. Hindi na kami napunta sa usapan niya, basta ceasefire. Si Secretary Gasmin na nagsabi, wag lang nila kami papuputukan. At nung mga bandang alas 4 po kasi ng madaling araw, Sabado, ay meron na pong mga reports na mga nagkaputukan na. At ang sinasabi po sa atin, Vice President ng tagapagsalita ng AFP, ay wala po silang natatanggap na order na meron daw pong ceasefire. Hindi ko na alam yun. Basta't ang kasunduan, napag-usapan namin ni Secretary Gasmin. At hindi naman tinatanggi ni Secretary Gasmin na pumayag siya doon. Yun lang with that qualification. Oo. Mr. Vice President, gusto ko lang din pong... yung dahil ko lang sa iyo na napag-usapan din namin ni Chairman Nur na sabi ko sa kanya, sige, pupunta ako dyan sa Zamboanga yung kahapon para mapag-usapan natin yung peaceful settlement. Okay? Pero yung nagkaputukan pero nagpunta pa rin ako doon sa Zamboanga kasi nandun si Pangulo, ang hirap-hirap ng communication. Sabi ko, bakit tutuloy na rin ako sa Zamboanga, ang hirap-hirap pa naman iha ko muna sa sakyan dahil sa flight ban. Pero sa madaling salita, nakapunta ako sa Zamboanga, nakita ko si Pangulong Noynoy, sabi ko sa kanya, at talaga ganyan naman ang proseso, Mr. President, ako ho ay nag-recommenda lang. Kayo ho ang gagawa ng desisyon. Di ba? Maliwanag naman yun. Wala naman akong decision making dyan sa pagkakataon na yan. At ano po ang naging utos niya na po sa inyo, Mr. Vice President? Pwede na po kayong makipag-mediate? Oo nga pala, bago ko makalimutan, bago ko umalis ng hangar sa airport, tinawagan ko uli si Chairman Nur. Okay tayo sa peaceful settlement. Sabi niya, okay, I authorize you. Nagsabi po sa inyo na I authorize you si Chairman Nur? Oo. Okay. Okay. In the same way as he authorized me earlier na i-announce sa media yung that evening na ceasefire. So, Vice President, tuloy po ba kayong makikipag-usap na ng personal kay Chairman Nur Miswari? As of now, hindi nga nagkasundo Dahil sa while both parties are agreeable to a peaceful settlement,
pero hindi sila magkasundo sa terms and conditions. Yung sinasabi niyo po na kasi ang hinihiling po ng MNLF, isa sa mga hiling po nila ay international mediation, pero pumapayag si Chairman Nur Miswari na kayo na lang in exchange of the international mediation? Wala. Ayoko nang, I do not want to delve dun sa conditions kasi baka ma-exacerbate pa yung hindi pagkakasundo. So, di ba na lang yan. Basta hindi nagkasundo yung two parties dun sa conditions. Alright, so in the meantime, hindi na po muna kayo tutuloy sa pakikipag-usap sa ngayon? Hindi na. Dahil sa hindi nga nagkasundo kahapon So, tingnan natin kung paano ba ang takbo ng pangyayari. Basta ito naman naisip-isip ko, citizen of the Philippines din naman ako. At baka pwede naman ako mag-advise. Hindi naman siguro mamasamain ni Pangulo na mag-advise. The advice. Pero at kayo po ay may direct contact kay Chairman Nur. Advice lang o recommendation. It's the President who will make a decision. Kaya naman ako nag-advise ng gano'n para magkaroon lamang ng pagkakataon na ma-save natin, mailagay natin sa safety yung mga hostages. Kasi the fact is, merong hostages. At saka yung mga civilians who might be caught in the crossfire, who might die or be injured. Yun ang primary intention ko doon. Pero liwalagin ko lang maigi minsan di ko naisip na ako ang didesisyon. Sapagkat ang desisyon ay gagawin ni Pangulo at saka ni Chairman Nur. Alright, Mr. Vice President, huling katanungan na lamang po. Totoo po bang pinaghintay po kayo ng 30 minutes bago kayo hinarap ng Pangulo? Napaka-unfair naman talaga sa mga magagawa talaga ng istorya dito. Kaya po nais po naming makumpirma mula mismo sa inyo, sir. Wala naman kailan ako siguro kawawain ng Pangulo. Anyway, nung dumating ako, meron siyang briefing from the military. Alright. So, nag-inday ako sa labas. Nung lumabas siya, nagkausap kami. Nagpagkasama pa kami kumain ng tanghalian. Ngayon, itong mga pag-uusap namin kahapon, ako yung tagapag-relay. Hindi naman nagkausap silang dalawang diretso ni Chairman Nur. Nakausap ko si Pangulo. Sinabi ko kay Chairman Nur yung mga conditions. Sinabi ni Chairman Nur yung kanyang mga conditions. Ibinalik ko doon kay Pangulong Noynoy. Hindi magkasundo. So sabi ko, babalik na lang ako sa Maynila. Alright, maraming salamat po Vice President Checho Marbinay sa pagtanggap niyo po sa aming tawag. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat. Salamat po.